At sa pagkakataong ito, habang nagpapatuloy po ang ating balitaan, bigyang daan po natin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Judas Sidre, ang kinatawan po ng Tingog Party List. Kaugnay pa rin po yan na doon ho sa umuusad na trial laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Mga Kabombo Star Nation, kasama natin ngayon si Tingog Party List Representative Judas Sidre. Dito pa rin sa nagpapatuloy ng impeachment trial. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang hapon. Maraming salamat for having me. Okay, kasama niyo po ngayon si Bombo Jaira Hangayo. And now ngayon, sir, nakita natin kalalabas lang ni Representative Sidre doon sa Senate Impeachment Court. Sir, how's the experience? Ano yung atmosphere doon sa loob ng court? Well, actually, it's very pensive, no? Talagang nakikinig yung mga tao, talagang binabantayan yung bawat salita, bawat salaysay ng ating mga witness. Nakaabang din tayo sa magiging reaksyon, yung mga puntong nire-raise ng mga councils. At I think maganda din ang patakbo, no? Yung proseso, especially ang ating presiding officer, si Senator Chis Escudero. Overall, it has been a very enriching, a very enlightening. Bagamat alam natin may mga punto tayo tungkol sa accountability at ang ating mga manonood ay may pinapanigan kung saan man. Pero on the overall, makikita talaga natin na tuloy-tuloy ang proseso ng ating demokrasya. Tuloy-tuloy ang takbo ng ating mga institusyon. Nakita din natin, no, narinig yung the way sumagot si NBI Director Matibag. We know na nasa, ano talaga siya, sir, na pagiging abogado niya. No? Many times na sinabi ni Defense Counsel Mark Villanueva na i-strike off yung mga sagot niya kasi hindi directly. Ano yung take niyo dito? Paano niyo siya tinitingnan dito ngayon, sir? Well, alam mo ako kasi ang witness sumasagot lang naman yan sa tanong. No? As in any trial, it's really in how the questions are framed by the counsels or whether by the counsel for the respondents o ng prosecution. Ganun lang talaga yun. I think in most trials, it's really the onus talaga, ang trabaho talaga ay nasa pagtatanong. Tapos, nakikita ba natin ngayon na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, yung last na magiging witness dito ng prosecution side, kukumplito sa naratibo ngayon dito sa fourth article ng impeachment. Well, ang maganda sa presentation, no, sa testimony ni NBI Director Matibag, nabibigyan na ng kabuang context. Remember, in the first two witnesses natin, in the last 2 weeks, no, nandun napakita natin yung veracity ng video. Nakita natin na may mga utterances ang pangalawang Pangulo, yung mga sinabi niya at sa pag-qualify nga ni Director General Matibag, yan po ay naging almost threat talaga, no, to the sitting president. Kaya mahalaga na yung testimony niya kasi napapakita natin yung kabuuan, nakikita natin yung larger picture kumbaga. Yung konteksto, lalong-lalo na yung mga investigasyon na ginawa pa ng NBI beyond dun sa nasabi o nabanggit dun sa mga video na pinakita ka sa impeachment. But there were cases, sir, no, na hindi pa present na nakaupo si Director Matibag na hinalungkat nitong ni Defense Counsel Villanueva. You think may chance na ipatawag itong si former Director Jaime Santiago dahil kumbaga isiwalat din kung ano or enough na yung kay NBI agent Kalilong and the Regional Director Lotto? Considering no na they are naman citing or they are referring to official documents. Ito mismo ay official records ng NBI. Sa tingin ko hindi na kailangan, no. Naging klaro naman ang salaysay ng mga naunang witness. Naging klaro naman si Director Matibag na talagang nakabase siya sa official records ng NBI. Sa tingin ko, we should allow the records to speak for itself. Okay. And ngayon kasi patapos na yung usapin dito sa grave threats, Article 4 ng Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Nakikita ba natin na nasa timetable pa rin yung impeachment court sa takbo ng paglilitis? I think we're perfectly on track, no? Na talagang sakto ang timing. Naaayon naman sa unang plano at sa tingin naman natin, maganda din ang pacing ng mga witness. Nagkakaroon ng pagkakataon maging parehong kampo na magtanong at
makakuha, may raise ang kanilang mga punto. At maliban lang doon, nagkakaroon din ng pagkakataon ng taong bayan na talagang aralin, suriin ang mga salaysay na mga testimony ng ating mga witnesses. Napakahalaga kasi na maintindihan natin na ang ginagawa natin dito, hindi lang ito tungkol sa pagsasakdal ng pangalawang Pangulo sa impeachment court. This is really the full display of our democracy, di ba? Na ang accountability talagang walang exempted dito. At magandang nakikita to kasi kahit kami mga lingkod bayan siguro na nanonood at nandito, no, napapaalala sa amin na kailangan talagang igalang, sundin natin ang sa batas. Talagang hindi kahit yung sinasabi ni Director Matibag na yung constitutional oath, no? Hindi lang siya kumbaga sinasabi mo lang o nasa salita lang, pero ito pala imposes an obligation on the public servant, which I think is at the very core nung threat na article of impeachment, yung grave threats. Kasi totoo nga naman, kung ikaw naman ay nanumpa na igagalang at i-uphold ang Constitution, ang iyong pagbibigay ng pagbabanta sa nakaupong Pangulo na siyang head of state natin at kumbaga siya ang pinakamataas official natin, siya nga din ay threat sa ating demokrasya, ay threat din ito sa national security. Paano natin mapapaintindi sa ating mga listeners and viewers, lalo na sa mga mamamaya, mga ordinaryong mamamaya Pilipino nakatutok dito, na kumbaga mayroong connect the dots yung si Mayor Basti Duterte sa kanyang Rage Coalition na sinabi na yung ulo talaga yung binibigyan nila na kailangan nila ng itong pugutan ng ulo. Si Pangulong Marcos, dito nakikitaan na yung degree ba sir, yung weight nito, gaano ka-importante nito na Tayo naman lahat tayo sa Tagalog, familiar naman tayo na pag sinabing gusto ko yung ulo ko, alam mo yung ibig sabihin, di ba? Alam natin na pag sinabi yon, medyo hindi maganda yung gusto mong mangyari sa isang tao. I think that statement alone would really not only justify but really prove the point that there is a pattern. Sabi nga ni Director Matibag, may plano nga talagang tanggalin at talagang a threat against the life and security of the President. And this is expressed not only in the actual statements and utterances of the Vice President, kundi nakita din natin to kahit sa mga ibang pangyayari. At ang napakalagang punto, at I think magandang i-highlight to, sinasabi ni Director Matibag, na talagang merong mga pangyayari, 'di ba? Na hindi lang sila, talagang meron silang 5 points, 'di ba? Yung mga factor na markers kumbaga na makakapagsabi na talagang seryoso ang mga pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa presidente. And that alone is already the crime. Okay. Ngayon sa pagtatapos nitong usapin sa Article 4, no? Pupunta tayo sa confidential and intelligence fund. Ano yung aasahan natin dito? Kasi according nga dito kanina kay spokesperson ng House Prosecution Panel, Reneco, magiging technical yung mga usapin dito. So ano yung aasahan natin dito? Well, asahan natin ang dokumento mismong magsasalita. At we're very happy, that the Senate Impeachment Court has actually approved the subpoena. So we can all go back to the sources. Diba? Makita mismo natin. Talagang, sabi nga nila, ang katarungan hindi natatakot sa ebidensya. Diba? The court has to look into this so it can verify. And I think that's a good starting point para magkaroon tayo ng mas maayos at talagang credible na proceeding, lalong-lalo na sa susunod na article of impeachment. And now, everyone is expecting na dadating din dito, no? Magpapakita dito si Vice President Sara Duterte. So we're hoping, no, na pumunta siya dito. Well, syempre, the trial is about her. And I think, sabi nga natin, bagamat lahat ay entitled to due process, ibang level naman of public accountability ang meron kaming mga halal na opisyal. At totoo, may karapatan ang Vice Presidente to be represented by her counsels. Pero ako naniniwala, mas matimbang ang aming katungkulan na talagang harapin ang mga akusasyon laban sa amin. Lastly, Kung sir, meron man. lastly, how would we assess yung pagsasagawa ng cross-examination ng defense fund? Well, sa ngayon, nakikita naman natin, talagang sa totoo lang, medyo paulit-ulit na lang yung punto na nire-raise ng defense. No? Maraming
beses sa marami sa mga puntong nire-raise nila talagang napag-usapan na at nasagot na dati Yeah. ng ating witness at Mhm. merong pagkakataon na medyo nalilihis. Mhm. Kaya maganda yung ginagawa ng ating lead prosecutor na talagang i-focus sila dun sa pangyayari, di ba? Bagamat ginagamit natin yung ibang mga pangyayari to establish a pattern of violence, no, and to create the bigger picture. Mhm. Mahalaga din na hindi tayo mawala na ang usaping ito tungkol sa Vice Presidenteng nagbanta Mhm. laban sa Pangulo at ang kasong talagang kailangan nating harapin. Ang tanong na kailangang sagutin, ito ba'y pag nakita natin to, karapat dapat pa bang manatiling Vice Presidente ang kasalukuyang pangalawang Pangulo? Thank you so much, Representative. Mga Kawawaster Nation, Sitting of Party List Representative Judah Sidre. Ang exclusive interview, mga kaumbuhin niyo pong napakinggan, ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Jude Asidre, ang kinatawan ng Tingog Party List.